Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang umiiyak si Aurora ay naiisip niya ang nakaraan niya na pinapalayo siya ng kanyang ama na si Don Ignacio kay Oscar Hidalgo. Tumungo naman tayo kanila Lucas at Greco, nang naipasok na nila si Omar sa loob at hiniga nila ito sa sofa. Ay nagising si Omar at nagtanong ito na kung nasaan siya. Ang sabi naman ni Lucas na andito siya sa norte sa mansyon ni Armando. At kumilos ito pero sabi ni Espinosa na wag muna siyang magulo at tinamaan siya ng bala. At pinagpahinga muna siya at nagtanong si Omar na kung sino sila. Ang sabi naman ni Greco na wag muna sila alalahanin at di sila mga kalaban. Ang sabi naman ni Espinosa na wag masyadong maraming tanong at baka lumala pa ang sugat. Habang nagmamasid naman si Mara, lumapit naman si Samuel kay Mara para tanungin kung bakit siya nakasimangot. Ngunit ang sabi naman ni Mara na ewan niya ba. Naiinis kasi siya dahil iba talaga ang kutob niya kanila Cardo. Pakiramdam niya na tratrado rin lang sila. Di niya lang maintindihan kay Armando kung bakit nagtiwala agad. Dahil buhay nila ang nakasalalay. Ang sabi naman ni Samuel na yan din ang sinasabi niya kay Armando. Paano kung isumbong nila kung saan sila nagtatago? At masisira lahat ng mga pinaghirapan nila. Dahil mga pulis sila at hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Inutusan naman ni Armando ang isa niyang tauhan na ligpitin na ang mga gamot na ginamit at kumuha ng mga pagkain at damit na pamalit. Agad naman sumunod ito. Tinawag naman ni Armando si Cardo para paupuin sila. At niyaya silang umupo, at humingi ng pasensya si Armando sa mga nagawa ng kanyang tauhan. Dahil hindi nila maaalis ang hindi magtiwala. At marami nang nangyari sa kanila at marami na rin taong nagtraidor sa kanila. Sumagot naman si Major Opeña na nauunawaan nila. Tinanong naman ni Samuel kay Mara kung bakit di niya ulit kausapin si Armando at baka magbago pa ang isip niya. Ang sabi naman ni Mara, na hindi na kaya. At sinubukan niya na kanina. Dahil kahit anong sabihin niya ay hindi na magbabago ang isip niya. Tinanong naman ni Armando si Cardo kung ano na ang plano nila. Ang sabi naman ni Cardo na hindi pa nila alam. Nahihiyaman sila kay Armando pero wala silang ibang mapupuntahan. Nagsalita agad si General Oligario na totoo ang lahat ng mga sinasabi ni Cardo. Dahil ang mahalaga ngayon ay makahanap sila ng lugar na pwedeng pagtaguan ng pansamantala. Ang sabi naman ni Armando na wag silang mag-alala, pwede silang magstay sa bahay nila Armando hanggat gusto nila. Ngunit ang sabi ni Soriano na nakakahiya naman at baka maging pabigat lang sila. At agad nagsalita si Ramil na bakit sila mahihiya. Si Armando na nagsabi na pwede sila magstay. At sa mga ganitong sitwasyon hindi na dapat sila mahiya. Ang sabi naman ni Armando na wag na silang magtalo. Dahil naiintindihan sila ni Armando. Sabi niya nga kay Cardo na sa ganitong sitwasyon dapat nagtutulungan sila. Dahil kung hindi nila tinulungan sila Armando siguro patay na sila. Agad naman nagsalita si Major Vasco na may isa pa silang problema. At may isa pa silang kasamahan na kailangan nilang mahanap. Ang sabi naman ni Cardo na ang lolo niya na si General Borja. At nagkahiwalay sila at hanggang ngayon hindi nila alam kung nasaan siya at hinihintay namin ang tawag niya. Ang sabi naman ni Armando na sabihin niya lang kung kailangan niya ng tulong para mailigtas siya. At humingi ng pasasalamat si Cardo kay Armando. At nagtinginan silang lahat. Bumalik naman tayo kay Samuel at Mara. Ang sabi naman ni Samuel kay Mara na kailangan nilang gumawa ng paraan para mawala sila Cardo, ngunit hindi na nagsalita si Mara. At umalis na agad si Mara. Pumunta siya sa terrace para magpahangin muna. At nag-iisip siya, na ngayon ay napatay na nila si Don Ignacio at naipaghiganti na nilang mga kasamahan nila. At makakalaya na sila sa mapait nilang nakaraan. Na sana makabalik na kami sa dati, maging tahimik na ulit ang buhay namin.
Sana pumayag si tatay na talikuran na nila ang marumi nilang pamumuhay. At sana makapag-aral na ulit ako. Dahil simula ngayon ay makakapagsimula na ulit kami bilang isang pamilya at normal na tao. Dito naman tayo kanila Mariano at Lily at Cassandra. Nagpasalamat si Mariano kay Lily dahil hinatid sila sa bahay nila. Pero ang sabi ni Lily na hindi siya aalis at kakausapin niya si Cassandra. Ang sabi naman ni Mariano kay Lily na hindi niya iyon palasyo at teritoryo niya iyon. Kaya pinaalis ni Mariano si Lily. Pero ang sabi naman ni Cassandra kay Mariano na okay na. At may mga kailangan lang siyang gawin para kay Lily. Ang sabi naman ni Mariano na sekretarya kita diba? Ang sabi naman ni Cassandra na para din naman ito sa opisina ng presidente. Ang sabi naman ni Mariano na sigurado ka. Pero ang sabi naman ni Lily na sandali lang naman ito at hindi mo mamimiss si Cassandra. At pumayag na si Mariano ngunit sinabihan ni Mariano si Cassandra na mag-iingat siya kay Lily. At lumabas na si Mariano. Pero pinasundan ni Lily kay Agustos. At nag-uusap na sila ni Cassandra. Ang sabi ni Lily na maganda ang bahay niya. At itinanong ni Lily kung kanino mas maganda kung ito o yung kay Ellen. At nagulat si Cassandra sa tanong ni Lily. At nang lumabas na si Mariano, tinanong niya si Agustos kung bakit siya nakasunod sa kanya at para siyang langaw. Ang sabi naman ni Agustos na napag-utusan lang siya ni Madam Lily na ihatid siya. At pinaalis ni Mariano si Agustos. At umupo na lang siya sa sofa. Tinanong naman ni Lily kay Cassandra na kung bakit siya pumayag na nasa iisang bahay sila. At sinabi naman ni Cassandra na kung ano ang pag-uusapan nila. Ang sabi naman ni Lily nagmamadali ka. Bilis-bilisan mo ang pagkuha ng loob ni Mariano. Ang sabi naman ni Cassandra na pero nakuha ko naman tita. Buntis na ako at mahal na mahal niya si Mariano Jr. Kulang na nga lang siya ang mga anak para sa akin. Ang sabi naman ni Lily na hindi mo pa siya nakukuha. Dumating naman agad si Ellen at nakita ni Mariano. Sinampal bigla ni Ellen si Mariano. At tinanong ni Mariano kung bakit mo naman ginawa iyon. Ang sabi naman ni Ellen, para yun sa pagpunta mo sa norte at pag-iwan mo sakin. Ang sabi naman ni Mariano na official visit yun at kasama yun sa trabaho ko. Ang sabi naman ni Ellen, trabaho, o date, mukhang enjoy ka sa lahat ng sulok na pinuntahan ninyo. Ang sabi naman ni Mariano, paano mo naman nasabi yun? Bakit nandoon ka ba? Tinanggi naman ni Ellen na hindi siya nagpunta ng norte. Ang sabi naman ni Lily kay Cassandra na hanggat nandyan si Ellen ay may sagabal sa pagkuha mo ng loob kay Mariano. Kailangan ko si Mariano, para mapakinabangan ko siya sa eleksyon. At ikaw lang maaasahan ko. Magagawa mo ba iyon? Ang sabi naman ni Cassandra na yes tita. At lumabas na ito. Ngunit paglabas ni Lily ay nakita niya na nakikipagharutan si Ellen kay Mariano. At tinawag niya si Mariano. At sinabi kay Ellen na kung pwede, mag-uusap lang kami. At umalis agad si Ellen. Tinanong naman ni Mariano na para saan. Ang sabi naman ni Lily na para buksan ang mga mata mo. At pinag-iisip siya ni Lily dahil malapit na matapos ang termino ni Hidalgo sa pagka-presidente. Pero ang sabi ni Mariano na bakit hindi ba yan din ang gagawin niya kay Mariano na patayin siya pagkatapos ng termino ni Hidalgo. Ang sabi naman ni Lily na tatakbo siya na presidente at siya ang mag-e-endorso sa kanya. Ngunit ang sabi ni Mariano na paano siya makakasiguro na hindi siya didispatsahin ni Lily. Ang sabi naman ni Lily na kailangan natin ng isa't isa. Tumungo naman tayo kanila President Oscar Hidalgo, Elizabeth at Ambo. Habang naglalakad sila sa bukid ay huminto sila at sinabi ni Oscar na ang lapit-lapit na nila kay Cardo. Pero hindi pa sila umabot kay Cardo, at sayang ang pagod at hirap nila. Ngunit sabi naman ni Ambo na wag siyang mag-isip ng ganyan at sigurado siyang makakahanap pa sila ng isa pang pagkakataon. Ang sabi naman ni Oscar na sana nga pero saka na natin pag-usapan ang susunod nating hakbang pagdating na lang natin sa San Andres. Nagtanong naman si Ambo kay Oscar na kung ano ba ang naging buhay niya sa San Andres.
Sumagot naman si Elizabeth na oo nga po Mr. President, hindi pa po ninyo naikwento sa amin. Na hindi po namin alam na dito po pala kayo nakatira sa norte. Ang sabi naman ni Oscar, gusto na niya makalimutan ang lahat ng masasamang alaala niya. May dahilan kung bakit ayaw niya nang bumalik sa lugar na iyon. Kung hindi dahil lang sa hinahabol sila ng mga tauhan ni Lily at Renato. Ayaw niya na sanang pumunta pa sa lugar na iyon, ngunit nagpatuloy pa rin silang pumunta doon. Pumunta naman tayo kay Aurora, na habang umiiyak siya, na ang sinasabi ng isip niya, ang tagal ko nang pinilit kalimutan ang nakaraan ko. Pinilit kong hilumin ang mga sugat na nagkaroon ako ng ibang buhay dito sa Amerika. Pero ngayon pilitin ko man kalimutan ang lahat. Sariwa pa rin ang mga sugat. Hindi pa rin pala nawawala ang sakit kahit 28 na nagdaan, bumalik tayo kanila President Oscar. Ang sabi naman ni Oscar na kahit saang sulok ng bansa sila magtago. Mahahanap at mahahanap tayo ng mga tauhan nila Lily at Renato. Kaya iisang lugar lang ang naiisip niya na pwede nilang puntahan. Ngunit ang sabi naman ni Ambo, na kung maliligtas ba sila doon. At takot na si Elizabeth dahil palagi silang hinahabol ng mga tauhan nila Lily at Renato. Ang sabi naman ni Oscar na hindi niya alam. Pero walang nakakaalam na doon siya nanggaling at di naiisipin ng kalaban na doon siya hahanapin. Ang sabi naman ni Ambo na sana mababait ang mga tao doon. Kaya iniisip ni Oscar, kung matatanggap pa ba siya ng mga tao sa San Andres. Pagkatapos ng nangyari dati sa kanya, at kailangan niyang harapin ang takot niya para sa kaligtasan nila. At tumawag naman ulit si Lucea kay Aurora, para pilitin at magmakaawa na pauwiin si Aurora. Ngunit ang sabi naman ni Aurora na kahit anong pilit nila ay hindi siya uuwi. Ang sabi naman ni Lucea na baka ito na ang huling pagkakataon na makita niya na buhay ang ama niya. Ang sabi naman ni Aurora kahit kailan ba kahit minsan nagsisi ba siya sa nangyari. Kaya kinumbinsi ni Lucea si Aurora para umuwi ito. Dahil ama niya pa rin si Don Ignacio. At nag-iisip siya habang umiiyak. Bumalik naman tayo kanila Cardo. Habang naghahanda ng mga pagkain, ay biglang tumawag si Lolo Delfin kay Cardo. At sinagot ito ni Cardo. At tinanong ni Cardo kung nasaan siya. At sinabi naman ni Lolo Delfin na nasa bahay siya ng kaibigan niya na si Colonel Baltazar. At sinabi niya na nasa mabuting kalagayan siya. At ang sabi na nabalitaan niya ang nangyari kanila Cardo. Ang sabi naman ni Cardo na, oo nga po Lo, napalaban po kami sa mga pulis pero wag po kayong mag-alala, ligtas na po kami. May mga taong tumulong sa amin. Tinanong naman ni Lolo Delfin kung nasaan sila. Pero ang sabi ni Cardo na hindi nila alam kung nasaan sila ngayon. At nakikipagkita si Lolo Delfin kay Cardo sa bahay ng kaibigan niya. At sinabi niya na pwede silang magtago doon. Pero sabi naman ni Cardo na sige po, kung ligtas po tayo dyan hihintayin ko na lang po yung text mo. Pero hindi alam nila Cardo na nasa masama ang kalagayan ni Lolo Delfin. At sinabi ni Cardo sa mga kasamahan niya na si Lolo Delfin ang tumawag. At tinanong ni Jerome kung kamusta na siya at anong balita sa kanya. Ang sabi naman ni Cardo na ligtas naman daw siya, nandoon siya sa bahay ng kaibigan niya. At ang sabi niya pumunta sila bukas at doon sila magtago. Ang sabi naman ni James, kung bakit pa sila pupunta doon at bakit pa sila aalis. Dahil mas ligtas sila sa bahay ni Armando. Dahil pag pumunta sila doon baka mas lalo lang sila mapahamak. Wala na din silang mga bala. Ang sabi naman ni Armando na tama si James at pinatutuloy sila ni Armando sa bahay niya. Dahil maproprotektahan sila ni Armando. Pero ang sabi ni Cardo kay Armando na, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Nahihiya na ako sa'yo sa dami ng ginagawa mo sa amin. Pero nirerespeto ko kasi yung desisyon ng lolo ko. Ang sabi naman ni Armando na, sige, kung yan ang desisyon mo. Bukas ihahatid namin kayo. At nagpasalamat si Cardo kay Armando. Sa inyong palagay sino-sino kaya ang may hawak at nambugbog kay Lolo Delfin?
Tutulungan kaya sila ni Armando? Well, yan yung pakaabangan natin sa susunod na kabanata dito sa FPJs ang Probinsyano, kaya wag nyo po kalimutan mag-like, share, subscribe and click nyo na din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga videos. Maraming salamat po.